Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Kongreso nabulabog matapos ibunyag at 51 billion na pera ng bayan. Binulsa nga ba? Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Dating Speaker of the House at ngayon ay Congressman, ang harapang nilantad ang dahilan. Bakit gigil na gigil si Speaker Martin na maipasa agad ang tsa-tsa? Atat na atat yung isa dyan na maging presidente ng Pilipinas. Alam naman niya na ang hirap. Kahit nga sa survey, isinama sa survey ng mga senatoriables. Kulilat. Ngayon, paanong pag-asa mo maging presidente? Kung sa senador pa lang na ang pagpipilian 12, kulilat ka na. Ang presidente, pagpipilian, one-on-one yan eh. So, kinakailangan gumawa siya ng paraan para hindi na dumaan doon sa presidential election at maging Pangulo siya ng Pilipinas. Nilantad din ni Congressman Alvarez ang kontrobersyal na 450 billion unprogrammed funds ay bahagi umano ng pork barrel ni Pangulong Marcos. Dahil yung unprogrammed funds na yan, initially nakita ko, yan ay bahagi ng pork barrel ng presidente. Wala sa Kongreso ang pork barrel. Mali yun. Yung mga tumatahol-tahol sa pork barrel, wala doon. Mali yung tinatahulan nyo. Nasa executive branch yung pork barrel. Pero ayon mismo kay Congressman Zaldico, hindi naman daw masama yung ginagawa ng Kongreso na magpasok ng unprogrammed funds na umabot ng 450 billion. Ang mas nakakatakot daw ay ang naging pondo ni Representative Paulo Duterte na umabot ng 51 billion sa loob lamang ng 3 taon sa termino ni dating Pangulong Duterte. Karoon siya ng pondong 51 billion. Sa bagay, nung panahon na po namin na 18 Congress, naririnig ko na ho yan na napakalaki hong pondo ang nai-release sa South, sa Mindanao, especially sa Davao and nearby regions. So, ang tawag ho nga yan po ang Holy Land. Kaya wala ko naman ho pong makapag-question sa Kongreso. Kasi sa every congressman, usually ang average is 500 to 1 billion. So pag 2 billion, 3 billion ka, or 4 billion, medyo ano ka na ho yan, sacred cow ka na ho yan. Ang balita ko dyan sa 51 billion, sa in 3 years, that's so much. Kaya itong 51 billion, pinapahanap ko na po to, mukhang wala pa akong hawak na dokumento pero ang narinig ko po, kino-confirm mo sa akin na mukhang 99% is 51 billion is totoo po yan. Ayon naman sa mga Duterte supporters, halatang paninira lang ito para pabagsakin lang ang mga Duterte. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang Davao kumpara sa Metro Manila, hindi lang po Maynila, times 10. Times 10 ng Metro Manila yung Davao. Tapos nagugulat kayo, pagbibigyan ng malaking pondo for the first time, ang taga Mindanao, binigyan ng malaking pondo na walang akusasyon na ninakaw, puta, nagwawala kayo lahat. Bakit po? Bakit po? Bawal ba? Oo, 51. Ha? Bakit po bawal na magpondo sa Mindanao naman? Yun nga po yung kasarapan, kaya po minahal si Pangulong Duterte ng buong Pilipinas. Naranasan po for the first time ng mga Bisaya. Naranasan nila for the first time ng mga taga Mindanao. Naranasan for the first time ng mga parte ng Luzon. Labas sa Metro Manila na may presidente pala talaga. No? Binibigyan ko po kayo ng alternative na pag-iisip. Hanggat wala silang binibintang na ninakaw yan, wala po silang binibintang na masama. Ang parang sinasabi nila, kayong mga taga Mindanao, wala kayong karapatan na magkaroon ng malaking pondo. Yun yung sinasabi nila. Bakit kayo natatakot sa katotohanan? Kayo nagsasabi magpaliwanag kami. Pinapaliwanag ko sa inyo, merong bang ninakaw? Hindi ko sinasabing totoo yan, ha? Ang nag-aakusa nga, sinasabi niya, nabalitaan niya eh. Hindi pa nga siya tsak eh. Ipagpalagay na natin
no? Ipagpalagay na natin na totoo ang 51 billion. Pagpalagay na natin ang totoo ang 51 billion. Bakit po kayo umaangal na magkaroon naman ng poponduhan sa Mindanao? Pag yan po nilagay sa Maynila, may question ba sa inyo? Wala, kasi regular na silang nabibigyan ng malalaking pondo. Bakit po pag taga Mindanao na po ang nabigyan ng malaking pondo? Masama na po. Matagal na po napopondohan ang Metro Manila. Ang lalaki na po ng mga infrastruktura. Nagugulat nga ako, may pondo pa rin sila sa paggawa ng kalsada. Ang ginagawa nga po sa Metro Manila, binabasag na yung diyan po sa Mindanao, sa Kabisayaan, nakakakita po ako riyan na talagang may dinadaanan. Napapanood naman natin sa mga TV5 o sa mga GMA7, yung mga kung ano-ano nila. May nakikita po kayo na na mga daanan na halos lubak-lubak, na halos hindi nakatikim ng semento. Sa Metro Manila po, babakbakin na yung semento. Dahil kasi may pondo eh. Wala na pong lupa na kalsada sa Metro Manila. Pero bakit taon-taon po meron pa rin pondo yung DPWH sa NCR? Walang kumu-question. Di ba? Pero once na magbigay ng isang malaking pondo, ng 3 years yun 3 years. Hindi po yung pondo ng isang taon lang. Ang pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, pinakamalaking syudad sa buong mundo. Naintindihan nyo ba kung gaano kalawak yung Davao City? Ikukumpara nyo sa Maynila. Pero ipondo mo yan sa Metro Manila. Pagsamahin nyo pa yung Metro Manila at Cebu, wala pa rin po. Ang Cebu po, Metro Cebu, times 5. Ganun po kalaki yung Davao. Pero pondohan nyo po yung isang syudad sa Maynila, wala pong ku-question. Bakit? Bakit nyo ku-questionin? Maynila kami. Pero nagpondo ng malaki sa pinakamalaking syudad sa buong mundo. Bigyan nyo ng perspective. Pinakamalaki sa buong mundo yan. Ngayon ang tanong, wala bang pinunta? Bulsa ba napunta yan? Puta, baka malula kayo nung pumunta ko ron. Yung mga proyekto sa Davao, grabe. Ang laki na nun, ha? Ang laki po. Maniwala kayo, napakalaki ng Davao, eh. Tulog na ako, nagising na ako, eh. Davao pa rin ako, eh. Hindi ko po pinagtatanggol kasi gusto nyo magpaliwanag kahit wala kayong akusasyon na ninakaw. Di ba? Ginugulat nyo lang lagi yung tao. Lagi lang po kayong, ha? Talaga? 11 araw lang ginastos? Ha? Talaga? Binigyan ng pondo ang Davao? Binigyan ng pondo ang Davao? Anak ng pupa. Kailan pa? Kailan pa po? Alam nyo, maraming salamat na rin sa buwa-buwa batikos kay Paulo Duterte. Bakit? Kada sinisiraan nyo yung mga Duterte, tumataas sa survey. Next survey, baka maniwala na ako. Pumasok na sa top 12 si Pulong Duterte for senator. Ito po yung sinasabi niyong 51 billion. Hindi po yan pondo ni Pulong. Pondo po yan, DPWH, pondo po yan, iba't ibang ahensya po yan. Ginawan lang ng alam niyo na, minekos-mekos lang kayo. 51 billion, ha! 51 billion, magwala tayo, magalit tayo. Kaya nga yung mga nagsabi na tahimik yan sa 51 billion. Tanungin niyo sarili niyo. Yung nagbibintang ba sinabi na ninakaw ni Pulong? Hindi. Ano sinabi? Mayroon daw malaki na pondo. Hindi ba it's about time na pondohan natin yung malalaki na magsimula tayo sa malalaking syudad? Sunod natin Cagayan de Oro. Sana naman po kinakantsawan nyo yung Davao City. Napunta na ako sa Davao eh. Makikita nyo talaga yung development ng Davao. Bago talaga yung semento, tinikman ko eh. Actually, nagpunta ako sarado pa yung wala pa, kumbaga yung parang pasyalan pa lang yung coastal road. Hindi pa talaga pinagagana. Ewan ko ngayon, parang gumagana na yung coastal road. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pinakamalaking syudad, kukumpara nyo. Hindi kayo nagtataka.
Bakit may pondo pa sa Metro Manila yung mga kalsada? Di ba? Eh lahat naman dito sementado na.